Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro sa araw na ito. Ang ating content focus naman sa buong linggo ay naaalagaan ko ang aking sarili. Ang ating namang message for today o mensahe sa araw na ito ay nalalaman ko at nagagawa ko ang tamang pangangalaga ng aking katawan. Ngayong araw, ating tatalakayin at aalamin ang mga pangangailangan ng isang katawan. Una, ano-ano nga ba ang pangunahing pangangailangan ng ating katawan? Pangalawa, ano ang dapat gawin ng isang batang kindergarten na tulad ninyo upang alagaan ang kanyang sarili? Ito po ang mga pangunahing pangangailangan ng isang katawan o ng isang tao upang mabuhay. Ang una at higit na kailangan ng isang katawan o ng isang tao upang mabuhay ay pagkain. Damit. Ang pangalawang higit na kailangan ng isang tao upang mapangalagaan ang kanyang sarili at katawan. Tahanan. Ang pangatlong higit na kailangan ng isang tao upang mapangalagaan ang kanyang katawan. Nabanggit natin ang tatlong higit na kailangan ng isang tao upang mabuhay at mapangalagaan ang sariling katawan. Ngunit ngayong araw, ating pag-aaralan lamang ang pagkain na higit ding kailangan ng ating katawan at ng ating sarili upang tayo ay mabuhay. Pagkain, ang una ngang higit na kailangan ng isang tao upang mapangalagaan ng kanyang katawan at upang siya ay mabuhay. Ngayon, tatalakayin natin kung ano-anong mga pagkain nga ba ang dapat nating kainin upang mapangalagaan natin ang ating mga katawan. Nandito po ang dalawang larawan ng mga pagkain na karaniwang nakakain natin sa araw-araw. May nakakain tayong junk foods at meron din tayong nakakaing healthy foods. Makikita natin sa larawan ang thumbs up at thumbs down. Ano nga ba ang nasa thumbs up? Ang nasa thumbs up ay mga pagkain na higit nating kailangan upang tayo ay mabuhay at maging malusog. Ang sa thumbs down naman ay mga pagkain na karaniwang nating nakakain, ngunit hindi ito nagbibigay ng higit na nutrisyon o sustansya upang mapalakas ang ating katawan. Ito ang tatlong pangunahing pagkain na higit na dapat nating kinakain upang mapanatili natin ang kalakasan o kalusugan ng ating katawan. Ito ang Go Foods, Grow Foods, at Glow Foods. Ulitin nga natin, Go Foods, Grow Foods, at Glow Foods. Isa-isahin natin ang mga pagkain ito. Ang Go Foods, ito ang mga pagkaing nagbibigay ng lakas, init at sigla sa ating katawan. Ang sustansyang nakukuha natin sa pagkaing Go Foods ay masagana sa carbohydrates. Ang ilang halimbawa ng pagkain ito ay ang pasta, grains, cereal, bread, crackers, at iba pa. Ito ang mga halimbawa ng mga pagkain na Go Foods na mayaman sa carbohydrates. Ano nga ba ito? Tinapay, pasta o noodles, at kanin. Ito ay mga halimbawa din ng mga pagkain na mayaman sa carbohydrates na nagbibigay ng init, lakas sa ating katawan. At ang pinakahuli na pagkain na mayaman din sa carbohydrates ay ang grains o ang mga butil, mga pagkain na mayaman sa carbohydrates din ito, tulad ng mais, mani, yung bigas, at
yung mga ilang beans ay mayaman po sa carbohydrates. Ang grow foods naman, ito ay mga pagkaing tumutulong sa paglaki ng ating katawan. Ang mga pagkain sa pangkat na ito ay mayaman sa protina na siyang tumutulong sa paghubog ng ating katawan, paglaki ng mga kalamnan at gayon din sa pagpapalakas ng ating mga buto. Ang protina din ang nagpapapula sa ating dugo at nagpapatibay ng ating mga ngipin. Ang pagkain ng grow foods ay nakakatulong din sa pagpapanumbalik ng ating lakas ng katawan, na kung ikaw ay galing sa sakit, ang mga halimbawa ng mga pagkain na dapat nating kainin ay tulad ng karne, gatas, keso, itlog at iba pa. Ito naman ang mga halimbawa ng mga pagkain mula sa pangkat ng grow foods na kung saan ay mayaman sa protina. Ito ay meat o karne. Mga pagkain tulad ng karne ng baboy, karne ng baka, karne ng manok, at isda. Ito naman ang mga karagdagang pagkain pa na mayaman sa protina. Ang gatas, keso, at itlog. Ito ang mga pagkain na maaari nating kainin matapos tayong manggaling sa sakit upang mapanumbalik ang ating kalakasan. Glow foods. Ang glow foods naman ay ito ay mga pagkaing pananggal lang sa sakit at impeksyon. Ang mga halimbawa ng mga pagkain ito ay ang lahat ng uri ng pagkain mula sa gulay at prutas. Ang vitamina A, calcium at mineral ay ang mga masustansyang mahalagang makukuha natin sa pagkain ng pagkain mula sa pangkat ng glow foods. Nagkakaroon din tayo ng malinaw na paningin o mata, makinis na balat at matibay na buto at ngipin. Ang vitamina C naman ay kailangan natin upang lumakas ang ating resistensya upang may panlaban tayo sa iba't ibang uri ng sakit. Gayun din, pinalulusog din ito ang ating mga ngipin at gilagid. Ito ang mga halimbawa ng mga pagkain na mayaman sa vitamina A at vitamina C na nabibilang sa pangkat ng pagkaing glow foods. Ang prutas. Halimbawa ng mga prutas na mayaman sa vitamina C at A ay saging, dalandan, mansanas, lemon, orange, grapes, mangga, pakwan, pinya, at marami pang iba. Gayun din, mga pagkain din na mayaman sa vitamina A at C ay ang mga pagkain gulay tulad ng kalabasa na nagpapalinaw ng ating mga mata, pechay, kamote, talong, karot, pipino, at marami pang iba. Ngayon natalakay na natin ang unang pinakamahalagang kailangan ng isang katawan o isang tao upang mabuhay, ang pagkain. At natalakay na din natin ang tatlong pangkat ng pagkain na go foods, glow foods, at grow foods. Kaya ngayon, halina at tayo ay magsanay. Panuto. Magpapakita ako ng mga larawan at ito ay inyong tutukuyin kung ito ba ay nabibilang sa pangkat ng pagkain mula sa go foods, pagkain mula sa grow foods, o pagkain mula sa pangkat ng glow foods. Bilog para sa go foods, bituin para sa grow foods, at hugis puso naman para sa glow foods. Unang larawan. Ito ba ay mula sa go foods, grow foods, o glow foods? Kanin.
Saan nagmula o saang pangkat nabibilang ang kanin? Go foods, grow foods, o glow foods? Mahusay mga bata, ang kanin ay mula sa pangkat ng pagkaing go food sapagkat ito ay mayaman sa carbohydrates na nagbibigay init sa ating katawan. Ito ba ay mula sa pangkat ng pagkaing go foods, grow foods, o glow foods? Ang keso. Sa anong pangkat ng pagkain nabibilang ang keso? Mahusay mga bata, ito ay mula sa pangkat ng grow food sapagkat ang keso ay higit na mayaman sa protina. Ito ba ay mula sa go foods, grow foods, o glow foods? Gatas. Ang gatas ay mula sa pangkat ng pagkain na grow foods. Magaling mga bata sapagkat ang gatas ay mayaman sa protina. Ito ba ay mula sa pangkat ng pagkain go foods, grow foods, o glow foods? Ang prutas. Ang prutas ay mula sa pangkat ng ano mga bata? Mahusay mga bata, mula sa pangkat ng glow foods sapagkat ang mga prutas ay mayaman sa bitamina A at bitamina C na kailangan ng ating katawan upang panlaban sa anumang sakit. Ito ba ay mula sa go foods, grow foods, o glow foods? Ang tinapay. Mahusay mga bata, mula sa pangkat ng go foods ang tinapay sapagkat ito ay mayaman din sa carbohydrates na nagbibigay lakas at init sa ating mga katawan. Ito ba ay mula sa pangkat ng go foods, grow foods, o glow foods? Ang karne ng baboy, manok, baboy at isda. Ang karne ng baboy, karne ng baka, karne ng manok at isda ay mula sa pangkat ng pagkain na mahusay mga bata, grow foods sapagkat ito ang mga pagkaing karne na mula sa manok, baka, baboy at mga isda ay mayaman sa protina. Ito ba ay mula sa go foods, grow foods, o glow foods? Ang grains. Mahusay mga bata, ang grains ay mula sa pangkat ng pagkain na go food sapagkat ito ay mayaman din sa carbohydrates. Ito ba ay mula sa pangkat ng pagkain go foods, grow foods, o glow foods? Ang gulay. Ang gulay ba ay mula sa anong pangkat mga bata? Mahusay mga bata, mula sa pangkat ng pagkain na glow foods sapagkat ang glow foods o mga gulay ay mga pagkaing mayaman sa bitamina, mineral, bitamina A at bitamina C na kung saan ay tumutulong sa ating katawan upang maging malakas upang malabanan ang anumang sakit. Ito ba ay mula sa go foods, grow foods, o glow foods? Ang pasta. Ang pasta ay mula sa
Go Foods, magaling mga bata sapagkat ang pasta ay mula din sa pangkat ng Go Foods na mayaman sa carbohydrates. Ito ba ay mula sa pangkat ng Go Foods, Grow Foods, o Glow Foods? Ang itlog. Ang itlog ba ay mula sa anong pangkat ng pagkain mga bata? Mahusay mga bata, ito ay mula sa pangkat ng Grow Food sapagkat ang itlog ay mayaman sa protina na kung saan ay nagbibigay lakas o nagpapanumbalik sa ating kalakasan kung tayo ay mula sa sakit. Tandaan mga bata, ang pagkain ay mahalagang pangangailangan ng isang katawan o ng isang tao upang mabuhay. Mahalaga din na masusustansyang pagkain ang ating kainin upang maging malusog at malakas ang ating katawan. Doon din natin mapapakita ang tamang pag-aalaga ng ating sarili sa pagkain ng tama. Paalam mga bata! Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro.